Asahan na raw ang mas madalas na presensya ng Pilipinas kasamang Amerika at iba pang kaalyadong bansa sa West Philippine Sea tulad ng isinagawa kahapon. Pero tila hindi po yan nagustuhan ng China na nagsagawa rin ng sariling maritime patrol sa West Philippine Sea. Nakatutok si JP Soriano. This is just the beginning of what will continue to be an incredibly fruitful alliance. It reflects the strength, as I said, of our ironclad alliance, particularly in the face of communist China's aggression in the region. Habang sinasabi ito ni U.S. Defense Secretary Pete Hegseth matapos ang kanyang pulong kay Defense Secretary Gilbert Teodoro sa Camp Aguinaldo kahapon, na sinabayan din ng isang joint maritime patrols ng Amerika, Pilipinas at Japan. Nagsasagawa din pala ang China ng sariling maritime patrol sa South China Sea kahapon, base sa ulat ng ilang Chinese state-owned media at ng Reuters. Sabi pa ng tagapagsalita ng Southern Theater Command of the People's Liberation Army ng China, ang Pilipinas ang may pakana ng pag-organisa ng mga joint patrols at pagpapakalat ng anilay illegal claims. Sabi ni Teodoro, asahan na ang mas madalas na rotational presence sa West Philippine Sea ng Pilipinas kasama ang Amerika at iba pang kaalyadong bansa. We will also expect a heightened tempo of the Philippine Armed Force for external and territorial defense to put in our share of deterrence. We do not seek war, we seek peace, but those who long for peace must prepare for war. Wala pang tugon ang Department of National Defense at Department of Foreign Affairs sa mga pahayag ng China. Gayon din sa pagsabay nito sa Joint Maritime Patrols ng Pilipinas at mga kaalyado nito. Pero ayon sa isang International Studies at Security and Defense Analyst, inaasahan ng ganitong reaksyon ng China matapos ang pagbisita ni Hegseth. Kumbaga, pinapakita ng China, hindi kami magpapasindak sa inyo. Well, expected. No? Talaga kasi part yan talaga nung pag-focus ngayon dito ng Trump administration. Kahapon, natanong si Teodoro, may ikalawang deployment ba ang Amerika sa Pilipinas ng Mid-Range Capability o MRC Typhoon missile? We will neither confirm nor deny any deployments. We will train as we see fit, and the Philippine Armed Forces will equip as it sees fit. Ang mga ganitong kagamitan, mahalaga ayon sa ilang eksperto dahil kulang ang kagamitan ng Pilipinas para mapakinabangan ng husto ang ilang security at defense equipment na binili nito, gaya raw ng BrahMos missile na galing India na may ilang kailangan para ma-maximize ito. Ang problema sa BrahMos, kailangan mo rin ng kumbaga tinatawag mo ng kill chain. Kailangan mo ng radar, kailangan mo ng drones, kailangan mo ng satellite. Meron ka nga missile pero hindi mo na makikita yung kalaban mo, malaking problema yan. Sa ngayon, Amerika lang ang pwede at obligadong magbigay nito sa Pilipinas ayon sa Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.